Isang mapagpalang gabi po muli mga kapatid at welcome po muli sa ating Midweek Fellowship. Salamat po sa Panginoon at muli po tayong nagkasama-sama sa gawain po na ito. At upang pasimulan po ang gabi ito, tara na po at ating pong pakinggan ang mga spiritual na awitin na inhanda po na anointing God. Muli po sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Papurihan ng Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy ka rin magdiriwang sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo, Panginoon. Mabuti ka sa lahat ng oras sa aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kagalakan sa puso'y umaapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng sayaw. Thank you, Jesus. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus. Amen. Pinagdiriwang namin ang iyong pag-ibig. Amen. Salamat aming Diyos, pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang Jesus. Hallelujah. Patuloy kaming magdiriwang, Panginoon. Salamat sa kagalakan. Hallelujah. Minsan pa, kagalakan sa puso'y umaapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng sayaw. O sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Thank you, Jesus. Mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong
sapat at higit sa aming buhay, Panginoon. Kailanman na hindi kami nagkukulang, Panginoon. Kailanman hindi kami magkukulang, Panginoon. Sapagkat sapat ang biyaya mo, Panginoon, sa araw-araw. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli mo kaming tinipon, Panginoon, upang sama-samang makapagpuri at makapagpasalamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Naging busy kami sa mga gawain dito sa mundo, Panginoon, sa mga nakaraang araw. Pero ang umagang ito, ang oras na ito ay para lamang sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, Lord God, in praising there is power, in praising there is victory, and in praising there is healing, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng pag-iingat mo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa amin sa araw-araw. At sa kalakasan na meron kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na wala na kaming mahihiling pa, Panginoon. Pagkasama ka namin, Lord God, everything will be fine. Everything will be okay, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At hindi maaaring ikumpara, Panginoon, yung kalakasan, yung kabutihan mo, Panginoon, yung mga pagpapala, Lord, na ibinibigay mo sa mga pagpapalang pwedeng ibigay ng mundong ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat sa buhay na ito na pinagkaloob mo, Panginoon. Bagamat meron kami mga pagsubok na nararanasan, Panginoong Jesus. Lord, mabuti ka sa buhay namin. Tapat ka sa lahat ng pangako mo, Panginoon. Kung kaya napapagtagumpayan namin lahat ng pagsubok, Lord, dahil kasama ka namin, Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya sa oras na ito, hayaan mong ibalik namin, i-offer namin ang lahat ng papuri at parangal para sa inyo, Panginoon. Hallelujah. You've been good to us. Napakabuti mo, Panginoong Jesus. At kung ano man yung buhay na meron kami ngayon, it is all because of you, Panginoon. Wala kaming tatanggapin, Panginoon. Yung buhay na meron kami ngayon, alam po namin ito'y galing sa inyo. Yung pagpapalang na-experience namin, yung buhay na ganap at kasiyasiya, it is all because of your love and it's all because of your grace, Panginoong Jesus. Hallelujah. Tunay ngang wala kaming tatanggapin malibang ipagkaloob mo, Panginoon. Kaya pinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito, Panginoong Jesus. Na-enjoy namin ang presensya mo, na-enjoy namin ang pagpapala mo, at na-enjoy namin lahat ng pangako mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you sa buhay na ganap at kasiyasiya na meron kami ngayon, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya with all our hearts, Panginoon, ino-offer namin ang lahat ng papuri, ang pag-awit na ito, Panginoon. May it bring glory to your name, Jesus. Makapagbalik ito ng parangal at papuri para sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa kabutihan mo, aming Ama. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, let us focus our hearts, our minds sa pagpupuri sa Panginoon. Tanggalin natin sa ating mga isipan kung ano man yung mga worries, mga gawain sa opisina, gawain sa bahay. Ang nais ng Panginoon, makita tayo nagpupuri, wagas na nagpupuri at nagbabalik ng parangal para sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, sama-sama nating itaas ang pangalan ni Jesus. Sama-sama nating ipahayag na siya ay mabuti, siya ay tapat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya sabay-sabay nating awitan ng Panginoon. Glory to God, glory to Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran,
Sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos na umako ng parusang nararapat sa
sa'yo ako'y lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri, sa'yo lamang lahat. Napakabuti
At tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang parte po ng ating gawain, ang pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. Sa gabi pong ito, tayo po ay may topic na Woman with Issue of Blood. At ito po ay pangungunahan ng ating kapatid na si Brother Bobby Lopez. Tara na po at tayo po ay sama-samang makinig sa mga salita po ng Panginoon. Sa pagsisimula po ng gawain natin sa araw na ito, hilingin natin na samahan tayo at gabayan tayo ng Diyos sa pag-aaral at pagbubuli ng kanyang mga salita. Manaming Diyos, nagpapasalamat kami sa patuloy na buhay na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, sa kalakasan, kalusugan, mga pagkakataon na mapaalalahanan mo kami ng mga salita mo sa pamamagitan ng mga ganitong gawain. Dalangin namin na sa aming pag-aaral at pagbubuli ng iyong mga salita, ang Espiritu mo ang tunay na magturo at mangaral sa bawat isang makikinig. Siya ang magbigay ng kapangyarihan sa mga salita na aming pagbubulayan upang hindi lamang namin ito maunawaan, kundi maging bahagi ng aming buhay. Ito ang dalangin namin, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa araw po na ito, ang pakasana pag-uusapan natin ay nakasentro pa din sa seryeng Encountering Jesus and His Healing. At ang tuon ay yung kaso po ng babaeng inaagasan ng dugo. Ang kwento po ng babaeng inaagasan ng dugo ay kwento ng isang babaeng walang tiyak na pangalan. Tulad ng mababasa natin maya-maya mula doon sa mga talata na ating bubulay-bulayin mula sa banal na kasulatan. Pero isa ang maliwanag, wala siyang tiyak na pangalan, hindi binanggit ang kanyang pangalan, ngunit isa ang may katiyakan tayo mula sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Meron siyang pananampalataya. Sa mata ng lipunan, maaaring mahina siya dulot ng kanyang pagkakasakit. Marumi siya ayon sa kautusan. Sapagkat ayon sa kautusan, dapat iwasan, hindi man lamang mahipot yung isang babae na inaagasan ng dugo. At wala na siyang pag-asa ayon sa medisina. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kilala siya ni Jesus bilang kanyang anak. Sa gitna rin ng siksikan ng maraming tao na nagkakagulo para sa Panginoon. Sa kabila ng ingay ng karamihan, mayroong isang pananampalataya kumuha ng atensyon ni Jesus. At yun ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Simula po tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita mula sa Marcos chapter 5, 25 to 26. Ang sabi po doon sa talata 25, ganito yung mababasa natin. At may isang babae 12 taon nang dinudugo. Again, from this specific verse of the Bible, the name of that woman was never mentioned or is never mentioned at all. And her condition as described in the Bible, ang sabi, for 12 years. Tuloy-tuloy, dire-diretso na ang babaeng ito dinudugo. I'm sorry po, pero the Bible is silent about that. Pero if that is 12 years, napakahabang panahon yun. Hindi sinabi ng Bible na dire-diretso, palagi. Pero kung 12 years ka na dinudugo, maaaring hindi siya araw-araw, pero within that span of time, dinudugo siya. For sure, physically speaking, you are drained already. It weakens already your physical body.
And what make things more complicated? Ano po? Ang sabi sa Levitico chapter 15:25-27, ang ganitong kalagayan ay nagpaparami sa isang tao no batay sa kultura ng mga Hudyo. Sa kanilang paniniwala, ang isang inaagasan, no, ng dugo ay hindi maaaring sumamba sa templo. Iniiwasan siya ng tao because by just merely touching her as if, no, matatransfer sa'yo yung anumang marumi sa kanya spiritually. Itinuturing din siya na marumi ng lipunan. Kaya physically, humihina na ang kanyang katawan. Spiritually, kasalanan, madumi ang tingin sa kanya. And socially, iniiwanan siya ng mga tao. Iniiwasan siya ng mga tao. So you just try to imagine what this woman is going through because of her condition. Pag sabi po sa talata 26, pareho pa din po mula sa aklat ni Marcos. Ang sabi, at siya'y maraming tinis sa maraming manggagamot. Kinugol ang buong ari-arian at hindi gumaling, kundi lalo pa lumala. Ang sabi, you just try to put yourself on the situation of this woman. No? Subukan po natin ilagay yung sarili natin sa kanyang katatayuan o kalagayan. Ang sabi, ikaw ba naman ang ninudugo ng 12 taon? Marami siyang tiniis sa maraming manggagamot. Siguro, katulad ngayon, kung ikukumpara lamang po natin ngayon, daming labs, daming medication, no? At nakakapagod din ang mga ito, hindi lamang physically but even financially. In fact, sa pagbanggit nito, ginugol na niya yung buong ari-arian. No, nothing has left to her. No, naubos na niya yung kanyang kayamanan. And worse, hindi siya gumaling. At ang naging kaso niya, lalo pa siyang lumubaha. Mas masahol pa sa kanyang dating kondisyon. Instead na matulungan siya sa pamamagitan ng pagpapagamot, hindi po masama ang pagpapagamot. Ang tinutukoy po natin ay naging kondisyon ng babaeng inaagasan ng dugo. Kumbaga parang we have seen from her all the effort. Ginastos niya lahat ng kanyang pera, lahat ng paraan para lang mabigyan ng lunas ang kanyang karamdaman. Pero nanatili siyang bigo. Ano po yung gusto ipakita at ituro nito sa atin? May mga sugat talaga o meron talagang mga condition sa ating buhay na no one else can touch it, no one else can change it, no one else can move it, no one else can heal it except Jesus. Meron talaga na walang ibang pwedeng mag-ayos na kahit ano yung gawin natin, we will fail. Because it's not for us to fix our lives. Sabi nga po ni Jesus, sabi po dun sa banal na kasulatan, for the battle is mine, saith the Lord of hosts. Minsan kailangan lang daw po natin just to lay down our sword and leave everything to God. Sapagkat yung battle na inilalaban natin is not ours. It is His. And what are we going to do while we are battling things that are beyond our control? Ang sabi niya, Matthew 11 verse 28, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasaling sa buhay.
Mag-aral kayo ng aking mga salita, magaan ang aking pamato, makakasumpong kayo ng kapahingahan sa akin. How to find rest means a first battle na kinapapalooban natin. How to be at rest sa kabila po ng mga kondisyon na hindi natin gusto, circumstansya sa buhay natin na mabigat at hindi na natin kaya. God is telling us we can find rest in Christ, Jesus alone. And there is an invitation. Ito ang sabi, come unto me. Lumapit kayo sa akin. Pagod ka na, hirap ka na, lumapit ka. Anybody else but to Him, Christ, Jesus. Now, hindi ko po alam personally what you are going through in this life. But the Word of God, but the Word proceeded from the mouth of Jesus is telling us right now, cast all your cares upon Him. Lahat ng bigat, lahat ng takot, lahat ng hindi natin magawa, lahat ng hindi na natin kaya. Hindi naman natin kailangan kayanin ang mga bagay. We can entrust everything to the Lord Jesus Christ. The small concerns that we have, hanggang dun po sa mga malalaking bagay, we can rely on Jesus and His promises. Come unto Him. Talata po ng talata 27 ng Kabanata 5, ganito naman yung mababasa. Nang marinig niya ang mga balita tungkol kay Jesus, siya'y lumapit sa likuran, sa gitna ng kairamihan at hinipo ang damit niya. Isa-isahin po natin. Ang sabi, nang marinig niya ang mga balita tungkol kay Jesus. So, ang importanteng bagay po, una na dapat nating maunawaan mula sa salitang ito ay may narinig na balita ang babaeng ito tungkol kay Jesus. At ang sabi ng Roma 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Makakakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. And somebody is spreading that good news about Jesus. Then suddenly, this woman heard that news. Narinig niya, may nalaman siya, may nabalitaan siya, may napakinggan siya. And it's all about Jesus. At ano po yung ginawa niya? Nung may mapakinggan siya, balita tungkol kay Jesus. Ang sabi, saan man maipangaral ang mabuting balitang lungsod, dadala ito ng pagpapala. Dadala ito ng kalayaan. Ito na yung panahon ng babaeng inaagasan upang lumaya sa matagal ng karamdamang maalipin sa kanyang katawan for 12 years. Ano po ang ginawa ng babae? Nung may mabalitaan siya tungkol kay Jesus, lumapit siya. Lumapit siya. Hinipo ang damit niya. Bakit hinipo ng babaeng ito ang damit niya? Alam niyo po, bago natin sagutin yung tanong na yan, it takes a lot of courage
for that woman to be on that place where Jesus is. Bakit po? Number one, inaagasan na siya for 12 years. Mahina na ang katawan nito. Sabi nga po, hindi bumuti ang kanyang kalagayan. Lumala. Pilit niyang makarating kung nasan si Jesus. Socially, hindi na siya katanggap-tanggap sa lipunan because of her condition. Dinudugo siya, marumi siya sa paningin ng marami. Ayaw siyang mahig. So, it's really risky to be in that place. Kasi baka kung ano gawin sa kanya ng mga tao, pwede siyang pandirihan. Pwede siyang itaboy. You know what in her mind? This is my day. I am going to meet my healer. I'm going to meet Jesus. Sa talata 28, ito po yung paliwanag kung bakit niya hinipo yung laylayan ng damit ng Panginoon. Sapagkat sinabi niya, kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit. Sige po, ako'y gagaling. It is a declaration from the beginning. Wala pa siya. Hindi pa sila nagtatagpo ng Panginoon. They are just about, she's about to meet the Savior and her healer. Pero in her mind, kung mahihipo ko lamang kanyang damit, ako'y gagaling. The faith is there already. Ang kanyang isip, basta nahipo ko yung laylayan nito, gagaling ako. That's why she did everything that she can do just to be in the place where Jesus is. Para mahipo niya yung laylayan, nakipagsiksikan siya. Hindi niya inalintana kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya. Dahil nanghihina siya at baka ma-discriminate siya ng mga taong mga nandun. Bakit? Because her faith is telling her, this is my day. Finally, I will become free from this sickness. This is my day. I will be healed. Yun na nasa isip niya. Hindi pa man niya nahihipo, I will be healed. I am healed. Mahipo ko lang yung laylayan ko. Parang ang kailangan na lang mangyari, mahipo ko lang yung laylayan niya. And everything will be fine. Everything will be okay. Sabi sa talata 29, at pagtakay natigil ang kanyang turko at naramdaman niya sa kanyang katawan na siya'y gumaling. Ang sabi, the moment, parang sa kanta po ni Eric Santos, this is moment. At pagdakay natigil ang kanyang pagkinugo. Kailan po ito nangyari? Nung mahawakan niya ang laylayan ng damit ng Panginoon. It is perfect from the beginning. Mahipo ko lang without a delay. Kasi ito yung sabi kasi ng Panginoon, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Anong kanyang pananampalataya? She will be healed. Kailangan lang niyang mahipo yung laylayan and she will be healed. And it happened to her instantly.
naramdaman niyang sa kanyang katawan na siya'y gumaling. Naramdaman niya. Mga kapatid, hindi po niya nahipo yung katawan. Yung laylayan na. Pero since her po, ang nagpagaling ba sa kanya ay yung laylayan? No, it's Jesus. Why? Because the woman is so much focused on Jesus. And being so much focused on Jesus, nakalimutan niya, may sakit pala siya, kaya nagawa niya makipagsiksikan. Nagawa niya pumunta dun sa lugar. Kahit pwede siyang ma-discriminate, may sabihin sa kanya ang lipunan. Nakalimutan na niya yung lahat ng yun. Bakit? Nakatuon na kasi siya kay Jesus. Katandaan niyo po, kung ano yung kayang gawin ng pananampalataya. Alam niyo, at that time, nagkataong tao ang Panginoon, hindi niya nahawakan si Jesus. Yung laylayan lang, but she was healed. Ngayon po, wala yung laylayan. At physically, hindi na natin nakikita si Jesus. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, mas mapalad yung hindi nakakita pero sumampalataya. If this woman was healed, the more we can be healed today. Wala tayong, wala tayong hihipuin na hem of His garment. Walang physical Jesus na mahahawakan tayo. But it is our faith. It is promises. Ang pinangahawakan natin ay hindi yung physical na katawan ng Panginoon. Hindi ang laylayan ng kanyang damit. Hindi ang pinangahawakan na natin ngayon ay ang mga panghap at salita ng Diyos, and that is enough for us. Ano ang sabi sa talata 30? At si Jesus na agad nalaman na may kapangyarihang lumabas sa kanya ay lumingon sa karamihan at nagsabi, sino ang umipo sa akin? In other version, sa ibang talata, sa ibang version ng kwentong ito, sumagot yung mga stol ng Panginoon. Bakit po kayo nagtatanong? Alam ninyong napakadami nagsisiksikan na makalapit sa inyo. But you know what? Of so many possible touches that may land on Jesus' physical body, bakit natatangi ito? Na-identify ito from so many people that may possibly touch in his physical body because this touch is not just a touch coming from the physical body of someone who's bleeding for 12 years, but it is a touch to someone who is believing in Him. Ito'y paghipo mula sa isang taong sumasampalataya at kumikilala sa Kanya. Ito'y isang paghipo na may pagtitiwala na Lord, kaya mo akong pagalingin. Na Lord, kaya mo ayusin yung buhay ko. Na Lord, kaya mo itama ang kondisyon na mayroon na. Kaya mo pagpalain ng financially. Kaya mo alisin ang kalungkutan na mayroon na. May hipo, may pagtitiwala at pananampalataya. And Jesus sends it all. Kasi ang sabi po ng salita ng Diyos, kung mayroon lamang kayong pananampalataya
makasing liit ng butil ng mustasa. Maging yung bundok, you can command it, tumalon ka sa dagat, and it will. And this is the kind of faith na meron po yung babaeng inaagasan ito. Sa verse 33 naman po, ngunit ang babae na may takot at pangihinig ay lumapit at nagpatira pa sa kanya at sinabi ang buong katotohanan. Yung babae, out of her fear, sabi, nanginginig. Hindi na dahil nanghihina yung kanyang katawan, natatakot siya. Naku, nalaman. Patira pa sa kanya. Alam niyo po yung pagpapatira pa? Sakta. Right after she was healed, and the Lord Jesus Christ was looking for her, ang naging immediate na ano niya, ang kanyang naging immediate na reaction, sumamba. Sinabi ang buong katotohanan, nagpatotoo. Alam niyo po, dun sa kasunod na verse na 34, ang sabi dito, anak, hinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa at imaling ka na sa iyong karamdaman. There is a confirmation from the Lord Jesus Christ that she was healed already. Pero more than anything else, so po, ito po yung sipati natin. Ito yung tingnan natin pare-pareho. More than healing, Jesus wants a relation to the lady. Bakit pa pagmabusan ng Panginoon ng pansin yun ang daming lumalapit sa Kanya? Because as Jesus heals her physical body, Jesus wants to establish a relationship to her. More than the healing, God wants a relationship to us. Because when we have a relationship to Jesus, hindi lang po healing ang kanyang ibigay, but every single thing that you and I are going to need. Lahat. Maaaring itinakul siya ng lipunan dahil sa kanyang kondisyon. Pero ang sabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Tinawag siyang anak. No discrimination. Tinawag siyang anak when she was healed completely. Alam niyo po, and that says it all. May relationship na. Kaya ang tawag sa kanya, anak. Kailangan lamang natin, mula po sa kwentong ito, pinapakita sa atin, lumapit tayo sa kanya. Kaya naman tayo kadumi, madumi man tayo sa paningin ng lipunan, we will confess to God our sins. If we will confess to God what we are going to do, and if we are going to believe in Him and confess that Jesus is Lord and Savior, just like this lady, I know, kikilalanin ka din ng Diyos na anak. The most special recognition that we can ever receive from God. Yung tawagin tayo, anak.
hindi doktor, attorney, professor, engineer, architect, o kung ano pa mang titulo na pwedeng ikabit sa atin, pangulo, senador, hindi po ito. Ang pinakadakila ay ang tawagin kang anak ng kataas-taasang Diyos. Ang pinakamataas na unawang na matanggap ng tao is for him to be called and to be considered a child of God. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito sa mga bagay na itinuro mo sa amin. Hindi ko po alam ang dinadaanan ng bawat kapatid na nakikinig sa umagang ito. Maaaring hindi pisikal, pinagpipili sa kanila ng sakit, pagit at karamdaman. O maaaring pisikal nga na karamdaman. Ano man ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang dakilang Panginoon, tagapagligtas, anak ng Diyos, at manggagamot namin lahat. Sumakay nila ang iyong biyaya, katulad ng pangako mo, na dala ng mabuting balita ay pagpapalang. Mangyari ito sa tahanan at sa buhay ng bawat tao nagpatuloy, nakinig, at nagtiwala sa iyong mga salita. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pagpalaing lahat po kayo ng ating Panginoong Diyos na ating Ama. Nawa po ang mga nakapakinggan po nating mga salita ng Panginoon ay tumimo po sa ating puso at isipan. At ang bunga po nito, tayo po ay magkakaroon ng pagbabahagi sa ating kapwa, sa ating pong katrabaho, sa ating pong pamilya, at sa ating pong mga kaibigan. At ang community po ng lingkod ay maraming gawain. Ating po suportahan ng mga sumusunod. Every Wednesday po ang ating pong midweek fellowship from 6 to 8 p.m. Ang ating pong youth fellowship every Saturday po from 5 to 6:30 p.m. And ang ating pong Sunday fellowship AM session from 9 to 11 a.m. And ang PM session po is from 2 to 4 p.m. Sa community po, ang pastor natin, mahal natin. Ang community po ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patuloy. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, and God bless.